Hi, this is me, PJ, and welcome to our vlog. And now, this video, merong nag-order sa atin ng floating frame. Then, ipapakita natin kung paano natin ginagawa yung floating frame natin. Yung process niya. So, sa mga gustong mag-DIY is pwede natin ma-help natin sila. So, watch and learn. Let's go! So, ang pinaka-first natin gawin dyan is punta tayo sa Microsoft Word natin. Dito siya nag-pop sa then create a new blank page, go to layout. Since ang gagamitin natin is photo paper para mag-last long yung lifespan nun instead of normal bond paper or yun. So A4 tayo, I'm gonna go with A4. Then, dito sa margin, kaya nang bahala kung ano gusto nyo dyan. Pero, gito ko. Then, I will i-insert natin yung picture nung client natin. Yung ipapagawa niyang floating frame. Which is eto. Itong dalawang to. So, congratulations to Stephen and Giselle. Then for that, because it's diamond siya, kasi ang layout po ng floating frame natin is diamond. Pag nakagay ito, then para sa akin kinakrap ko siya ng pa-diamond din, kasi para magkaroon ng transparent para pagdidikit natin doon sa mga kasama niya. Next one is pwede natin siyang lagyan ng border para sa pag-cutting natin, or ililive lang natin ganyan since meron na siyang sariling border. So next is yung sukat nito. Since sinusukat ko ito through ruler, ito metallic ruler natin. So natansyahan ko na siya. Ang size dito sa loob is 5.45 or 5.5. So, babaan natin siya. Sabihin natin 45. Yan, para di tayo nagbago ba yung screen? Hindi. So, next is, syempre, ko lang siya. I-tilt ko lang siya ng 45 degrees para mag-square like that. Then gawin natin siyang in front of text para ma-move natin siya kahit saan. Dito, wag nating punta sa pinaka-edge masyado para sa akin. Kasi may issue yung printer ko, meron siyang konting centimeter na hindi makuha. So nakakain niya ngayon imbes na buong ito yung makukuha niya, ito buong sa start, makakain niya yung hanggang dito ngayon sa pinaka J, ganun. So nililive ko na lang siya ng space, then copy natin yan, ganun, parang ganyan siya. Then ilalagay natin yung same din yung process ng isa. I-crop natin siya ng pa-diamond. Then crop natin siya ng ganyan para magkaroon ng transparent yung size niya po. 45. So, lagyan din ng 5. Then, huwag natin kalimutan yung rotate natin siya ng 45 degrees. Ay, ba't ang liit na ito? Okay. Sorry. Buti napansin ko, ba't ang laki, sabi ko. So, ganyan. So, ayusin lang natin siya ng ganyan.
Yan, then i-match lang natin para hindi tayo mahirapan mag-cutting mamaya. Like that. So, ganyan. So, i-fill up natin yan yung buong papel na yan. Okay? So yun. Nagawa na natin. Ito na. Na-fill up na natin yung buong papel. Mangyayari nyan is i-print na natin. So, click natin yung file dito sa top left. Click print. Before that, before natin i-print to, is click natin yung properties. So, ipupunta natin dito sa photo printing para ma-check natin yung borderless. Then, itong media type, yung paper type natin is photo paper. And then, kung ano yung nakasulat doon sa papers nyo. So, sa akin is naka-glossy photo paper. So, click ko yan. And then, wag natin kalimutan tong paper size na gawing A4. Kasi buong A4 yung gagamitin natin. Print quality, ikaw na kayo nang bahala dyan. Standard or high quality. So, sa akin is standard ko lang siya kasi 200 GSM yung gagamitin natin. So, medyo may kakapalan siya. Para hindi na rin masira at hindi ma-stress yung printer natin pag nagpiprint siya. Kasi makapal kasi. So, yan. Ang gawin natin is mag-print tayo ng 10. Okay. So, click print and then let's go. So, ayun na nga guys. Na-print na natin yung mga pan. Ito. So, ito yung sample natin. Na-print na siya. Next step is yung cutting. Let's go cut this one and then we're gonna put it in a floating frame. Ito nga pala yung gamit natin. So, ito is nagtagal na to. Almost 3 years na to sa atin. So, still doing well yung functions niya. So, nakakat pa rin siya ng maayos. Wala pa siyang problem na binapakita. Stay strong. So, let's do the cutting. Let's go. So, ito na guys yung ito na guys yung outcome. So, yan. Let's go. So, after natin makat is kukuha tayo ng floating frame natin. Ito po. So, transparent po siya. Yan. So, mangyayari is example po natin is itong dalawang nakat natin. Like this one. So, first and most, meron po tayong dito. So, lahat po ng Shopee na pinagbilihan ko po ng mga ito namin is nasa description lang po. So, if you're interested to DIY na mga pang souvenir, pang display, and pwede rin dito yung mga di ba? Mga photo natin, mga na-develop. So, pwede rin ito maging picture frame. Kaya nagkaroon kasi floating frame siya, di ba? Ba't ka pa pinapahirapan sa sarili ko? So, ang kagandahan dito is stretchable yung plastic niya ito. So, kahit object yung ilagay natin dito is may stretch siya pag kinlose natin siya. So, this one, pag natin yung ganito. Then, put it here. Align lang natin ng maayos. Oops, sorry. Oops. Hindi ko ma-align. Madikit yung... Yan, guys. Merong pinadagdag si client na accessories sa frame. Ito kasi is ginagawa namin mostly sa mga floating frame related doon is yung mga pang christening. So yung sa mga pangbinyag, yung mga souvenir doon.
So, ang nilalagay namin doon is cross or yung bracelet. Yung bracelet na may cross. So, ngayon is ang client kasi natin is magpapakasal. So, ang pinadagdag niyang or iniba naming accessories is maglagay kami ng sing-sing. So, it's a silver ring. So, dito is mabibili rin nyo siya sa Shopee. So, andyan din lang sa description natin. So, every frame is meron siyang kasamang dalawang ring. So, papakita ko. So, ang gustong banda ni client is dito po. So, mangyayari dyan, lagay natin dito. Wait lang, papakita ko sa inyo. Yan. Lagay natin dito yung isa. Yan yung isa. So, dito sa sa picture na to is nakatagilid po yung sing-sing. Then, close lang natin. Ayan. So, fully secure na yung ring natin. So, dito naman sa isang picture is ganito naman yung paglagay natin ng sing-sing. So, instead na pa-slant yun, ito naman is pa-straight. Then, lock lang natin to. May sarili siyang lock para hindi mabuksan agad-agad. Yan. So, may dalawang unique na style na siya. Ganda, no? Let's go. Next is, huwag natin kalimutan to. Ito yung mag-hold sa kanila para magiging display siya. Ang kagandahan nito kasi is may kasikipan yung dito. Yung pag ano niya para hindi basta-basta matatanggal ito. Yan. So hello, after 2 hours. 2 hours later is kailangan naman natin ng process ang pagbabalot. So, this one is, siyempre, kailangan natin ng plastic. Transparent po ang kailangan natin, siyempre. Hindi po yung normal na mga plastic lang. So, ang recommended natin, kung ano yung size ng frame, dapat yung plastic is mas malaki. Kasi, ganito yung mangyayari. Hindi magkakasya ngayon pag sinukat mo talaga sa mismo. So, yan. After that, next process natin is ito. Parang i-cramp lang natin siya. Yan yung mangyayari. Then, next process naman is yung pagtatali. So this one, kailangan natin ng ribbon na tali. So ang request ni client is purple, dark purple na may gold. Kasi para tutugma dito sa purple na kulay. So yan. Enjoy watching. Sa mga bagong panood pa lang dyan sa atin is feel free to subscribe para sa mga susunod na DIY natin and mga PC accessories like that. So, or about life. Ano lang. So, this one is tinatansya natin kung gaano kalaki kung gaano kahaba yung tali. So, minsan na ginagawa ko is tali muna natin. So, ribbon pala yung pagtali dapat natin. So, after natin may tali ng ganito, adjust na lang natin.
So, ipantay na lang natin doon sa isa yung haba. So, adjust lang natin. Ano ba tong gunting na to? Hindi ko alam kung naggunting pa ba siya or ano. Tadaan! So, ganito pala yung example. Okay? So, ito dapat siya. Yan, guys. May stand. Lalagay mo itong circle. Yan. Dito. Yan. This is my POV. Sa asawa ko para siya. Yan. This is a cutie. Parang ganito. Ang dami na nalagay. Yan. So, after 25,000 minutes, ito na ang resulta. So, yan. So, lahat nakaribon na yung lahat. So, ang next step natin is packing naman. Ilalagay na natin sa package para maganda and presentable. So, lahat yan nakalagay sa supok. Kinain lahat ng supok. So, ito yung isa. Ito yung original na ribbon, di ba? Then, nagkaroon ng short na nakulangan tayo ng supply ng ribbon. Nausap natin si client. Then, pumayag sila sa color gold na ribbon. So, ilang pieces lang naman yung gold. 35. So, yun, 35. Then, 240. Ay, 140. 240 pieces yung purple. Let's go! Guys, bali dalawang karton yung ginamit natin. So ito is instead na hanggang dito lang yung karton, in-extend natin, tapos nilagay natin siya ng bubble wrap. And secure naman na yung kaneto, hindi naman na matatanggal yung tape niya. Yun, maganda rin yung pagkakabalot. So ang mangyayari is tatali na lang natin para meron tayong paghawakan pag i-deliver natin dun sa meetup natin na client.
Yan, thank you for the purchase and sa customize natin na floating frame. Then congratulations sa kanila sa bagong kasal, sa newlyweds. Let's go. Excuse me, Zenzen. Oh, smile here. Dami. Tapos na. Zenzen, have money now. Ito yung nagpuweto. You have a money now. Yay! You can play in the playground. And playground? Yeah, tomorrow we're gonna go. Right. And where going? We're gonna go. Ten years later.